Isang magandang umaga mga ka-4Ps! Muli ngang nagbabalik ang programang inyong inaabangan at tinututukan tuwing Miyerkules ng umaga. Dito, ang mga katanungan patungkol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ay amin pong bibigyan ng malinaw at tamang kasagutan. Kaya tutok na dahil inyong tanong, aming sagot. Dito lang yan sa 4Ps Fast Break! Mga ka-4Ps, Miyerkules na naman, kaya't samahan nyo kami ngayong tanghali para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan tungkol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ako po si Venus Balito ng Digital Media Service, ang inyong makakasama sa isa na namang kapanapanabik na episode ng 4Ps Fast Break. At syempre, hindi din po buo ang ating programa kung wala ang laging handang tumugon sa inyong mga katanungan at concerns, walang iba kundi ang National Program Manager ng 4Ps, Director Gemma Gabuya. Good morning, Director Gemma. Good morning again, Venus. Yes. So nice to see you again. Yes. Sa ating fast break. Yes, and so nice to see you din daw po, sabi ng ating mga ka-4Ps, para pinag-uusapan lang natin last time na sana kayo ulit ang kasama namin. At ngayon, andito ulit si Director Gemma. At nandito po ulit si Director Gemma para sagutin ang inyong mga katanungan at concerns tungkol sa programa. Huwag po kayong mahiyang magtanong mga ka-4Ps. I-comment nyo lang po ang inyong mga questions dito sa ating Facebook Live. At syempre, ang inyong mga comments po ay atin pong babalikan, babasahin at sasagutin sa mga susunod na episodes ng 4Ps Fast Break. At syempre, huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-share ang ating live para lagi po kayong updated sa mga pinakabagong kaganapan sa 4Ps. Kung sakali namang ma-miss nyo po ang episode natin ngayon, ako, huwag po kayong mag-alala dahil pwede nyo na rin po mapanood ang replay nito sa official YouTube channel ng DSWB. At ngayon nga, Director Gemma, bago po tayo dumiretso sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga ka-4Ps, basahin muna natin ang ilan sa mga komento mula sa ating mga ka-4Ps na laging nakatutok at sumusuporta sa ating programa. Eto nga, unang comment mula kay Angeline Brimbuela Solares. Sabi niya, "Hi po, from Bicol po ako. Sobrang laking tulong po sa amin ang 4Ps." Wow, okay. Nakakatuwa naman. So, marunong mag-acknowledge. Yes. Appreciate. Ayan. Thank you po sa panonood sa ating programa, Ma'am Angeline. Meron din po tayo dito from Occidental Mindoro. Hello po sa iyo, Ma'am Marie Rose Quillarto Garcia. Magandang buhay po. At ito rin, sabi naman ni Marivic Celateria Castro. Good morning po, ma'am. Watching from Iriga City, Camarines Sur. Oh, Bicolano rin to. Hello po sa inyo, Ma'am Marivic. At sa lahat ng ating mga ka-4Ps na nanonood ngayon, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa ating programa. At huwag po kayong aalis at tumutok lamang po kayo dito sa ating Fast Break. Dahil malay nyo, ang katanungan nyo na po ang masasagot ni Director Gemma ngayong umaga. So, ngayon naman, Director Gemma, dahil usapang sagutan sa mga katanungan, dumako na tayo sa ating quick talakayan. So mga ka-4Ps, ang quick talakayan po natin, pag-uusapan at sasagutin po natin dito ang featured question mula sa isa sa mga tanong ng ating mga ka-4Ps sa comment section. So, sinabi ko nga po kanina, babasahin po namin yung mga comments nyo. At ito na nga, para sa araw na to, para sa episode na to, ang ating featured question of the day ay mula kay Myla Tumagil. Ang kanyang katanungan, totoo po ba na mababawasan ng 2K ang matatanggap na cash grant dahil walang national ID? Pa-inform po. Salamat. So, ayun nga, Director Gemma. Totoo po ba na mababawasan ang cash grants ng ating mga ka-4Ps kung wala silang national ID? Ay, hindi ho totoo yun, Venus. So, in fact, lahat ng ating mga beneficiaries, tinutulungan natin na magkaroon ng ID. So, mayroon tayong partnership ngayon with PSA doon sa ating PhilSys ID. So, talagang
nagpupunta. Mayroon tayong tinatawag na co-location. Ibig sabihin, andun yung PSA, doon talaga on-site yung pagpapa-register nila para magkaroon ng national ID. So, hindi ho siya binabawasan. Yes. Oo. In fact, naging ano nga yan Venus parang naging equivalency. Parang, para lang mapabilis, mas makatulong. So, instead na mag-a-attend sila ng session, so parang pino-forgo na yun. Oh. Instead, kahit hindi sila mag-attend ng session, basta magpa-register sila, equivalent yun na nag-attend sila, nag-comply sila ng condition. Okay. So, hindi naman sila mababawasan ng cash grants kung walang national ID. Kasi yung pangamba ng iba, kasi nga, di ba, hindi agad-agad po may ID na napiprint. Yeah. So, registration lang. So, natatakot sila na baka dahil wala silang ID, makaltasan sila. So, hindi po totoo yun. So, kahit nga po makaregister lang kayo, tama po ba, sa PhilSys, equivalent na po yun sa inyong isang pag-attend sa FDS. Compliance. Yes. So, again, wala pong katotohanan dahil alam ko po, Director Gemma, may nag-post din ito before na hindi po totoo na kayo ay nakaltasan ng inyong cash grants dahil wala kayong national ID. So, baka po may ibang bagay yun na dahilan bakit po nakaltasan yung cash grants nyo. So, next question, Director Gemma. Totoo po ba na ang ating mga ka-4Ps ay nire-require po ba natin na lahat sila ay registered sa PhilSys? Yeah, totoo yan. Ayun. Kasi unang-una, mayroon niyang batas, no? At saka pangalawa, mayroon silang identity, no? And hindi na kasi sila mahihirapan pag halimbawa kung mayroon silang hihingin na mga services, hindi na sila hihingin ulit ng maraming ID. Yung sabihin, the PhilSys ID can already represent, no? Kahit saan siya pumunta. Agree. So, importante yan na meron kayong pagkakakilanlan. Since karamihan kasi, Director Gemma, sa ating mga beneficiaries, hindi po lahat may ID. Yes. So, magandang bagay nga na talagang require yung ating mga ka-4Ps na mag-register sa PhilSys. Kahit register, kahit wala pa yung ID, to follow na lang yun. As long as registered na po sila, okay na po yun. Mas mapapabilis ang kanilang pag-access sa mga services sa iba't ibang ahensya. Yes. At yun naman po ang ginagawa ng 4Ps. To bridge sa iba't ibang programa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At mababawasan na, Venus, yung pagdadala nila ng mga birth certificate or other documents. Yung kanilang ipapakita. Yun na lang. Tama po yan. So, next question, Director Gemma. Ano po kaya ang maaaring naging dahilan kung bakit nakakaltasan yung cash grants ng ating mga ka-4Ps? Kasi, gaya nga po sabi natin kanina, hindi naman makakaltasan kung wala kang national ID. So, ano po kaya yung mga ilan sa maaaring dahilan? Bakit may ilang sa mga ka-4Ps natin ay nakaltasan yung cash grants? Usually, nakakaltasan lang siya o hindi kumpleto ang kanyang grants kung sila ay hindi mag-comply. Okay. Talaga namang hindi man sila mabibigyan ng grants pag hindi sila nag-comply ng mga conditions. Or, minsan kasi, o baka hindi nawawala ang kanilang mga ATM. Diba? Hindi naman yung siguro, nakikita rin naman nila ang kanilang amount. Pero minsan, may mga instances nga na nawawala. O baka naman na isanla. Ay, yan po ang wag nating gagawin. Ang isasanla, bawal po yun. So, wag niyo po gagawin yun. So, madami po talagang dahilan na pwedeng makaltasan. Ay, naalala ko lang, Director Gemma. Pinakiusap din sa kanyang kasamahan na siya mag-withdraw. Hindi na alam. So, hindi natin alam kung ano yung baka mas magandang maging specific, no? At bakit siya nakaltasan, pwede naman siyang magtanong doon sa ating municipality. Tama po. So, siguro hindi po to question, Director Gemma, pero panghuli na po, ano po yung inyong mapapayo sa mga ka-4Ps na nanonood ngayon para makuha po nila ng buo or kompleto ang kanilang mga cash grants? So, number 1, syempre dapat mag-comply ng mga conditions. Number 2,
yun talaga mag-a-update, no, sa kanilang mga, halimbawa, kung lumipat sila ng lugar o lumipat ng school. Kailangan, kasi pag walang school, automatic yan yung system kumbaga, mawawala ka sa payroll. Tama. Doon sa grants payroll. So talagang, yun, importante talaga na mag-update ka every week. Weekly yan Weekly Every pala. week yan sa ating mga social welfare assistants o sa ating mga municipal links. Ayun. So, ayan lang. Simpleng-simple lang po ang kailangan nating At gawin. hindi nila, Isasana. wag ba nilang ibibigay yung kanilang ATM sa kanilang kasamaan. Dapat personal yun, private yun. Kasi hindi natin alam kung baka may mga instances na reports, na grievance na nabawasan yung kanyang pina-withdraw. Yes. So, ayun, huwag ipagkakatiwala kung kani-kanino. Dahil ang kagandahan nga po dyan, direkta na po sa inyo napupunta yung cash grants nyo. Hindi na po yan dumadaan sa LGU, hindi na po dumadaan kung kani-kanino man. Direkta na po sa inyong cash card or sa e-wallet. So, pangalagaan nyo po yung cash grants na ibinibigay sa inyo. Huwag nyo po ibigay kung kani-kanino. So, ayan, Director Gemma, thank you po sa pagsagot sa katanungan ni Miss Myla. And dito na po nagtatapos ang ating quick talakayan. At para naman kay Ma'am Myla, sana po ay nalinawan po kayo sa inyong katanungan patungkol sa cash grants na natatanggap ng ating mga ka-4Ps. Ayan, simple lang naman po ang kailangan gawin. Again, para po makumpleto nyo po ng buo na matatanggap ang inyong cash grants. Ngayon naman po, Director Gemma, nandito na tayo muli sa inyo at sa kanilang favorite part. Favorite part. Ayan, ito na nga ang pinaka-paborito ng lahat. Ito na po ang ating fast break, Director Gemma, kung saan sasagutin niyo po ng mabilisan at punto por punto ang mga katanungan ng ating mga ka-4Ps. Kaya, Director Gemma, wag na po nating patagalin pa. Ready na po ba kayo? Yes, game na. Game na. Dahil game na si Director Gemma. Everyone, Director Gemma, your 1 minute and 30 seconds timer starts now. Unang tanong, totoo bang required magkaroon ng national ID ang bawat beneficiaries ng 4Ps? Totoo. Sunod, magiging non-compliant ba sa FDS kapag walang national ID? Hindi. Dapat ba narehistrado sa PhilSys ang ating mga ka-4Ps? Oo. May kaltas bang 2,000 pesos ang cash grant kapag walang national ID? Hindi. Totoo bang kaya nakakaltasan ng cash grants dahil ito ay napupunta sa tax? Hindi. Pwede pa rin po bang makuha ang cash grant kahit wala pang physical ID? Oo. Kapag ba hindi updated ang impormasyon ng mga households, ay maaari ding hindi makuha nila ng buo ang kanilang cash grants? Hindi. Totoo bang naging bahagi ng Family Development Session o FDS ang pagrehistro ng mga benepisyaryo sa PhilSys? Oo. Sunod na tanong, Director Gemma, tapos na ba ang deadline sa pagpaparehistro ng 4Ps beneficiaries sa PhilSys at hindi na sila maaaring magparehistro pa? Hindi. Panghuling tanong, Director Gemma, kapag ba di sumunod sa mga conditions, ay maaari ding makabawas sa cash grants ng ating mga ka-4Ps? Oo. Ayun! There you have it, Director Gemma. Maraming salamat po, Director Gemma, sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga ka-4Ps. At dahil again, sobrang bilis talaga ng ating 4Ps. Parang hindi pa pumapatak yung pawis ko, tapos na. Dahil mabilis nga po, meron po ba kayong gustong bigyan ng mas malinaw pa na explanation sa mga naging kasagutan nyo po kanina para mas maintindihan ng ating mga ka-4Ps? So, Venus, kanina yung sinasabi talagang required. No? Required. Pero magpapasalamat naman ako doon sa ating mga adults, yung grantee at saka yung kanilang spouses, dahil halos 100% done na sila. Ang ating kailangan ihabol yung kanilang mga anak. Yes. Lalo na yung 0 to 5 years old. Kasi required din na magkaroon ng ID. So ngayon, yun lang ang hinahabol natin. Halos 70% na tayo. Kaya na. So, mga bata na lang at yung mga nasa school ang kailangan nating habulin. Anyway, nakikipag-usap naman tayo sa PSA. At ang PSA din, mayroon siyang efforts to work with DepEd. No? Para yung mga bata na nasa school, doon na lang sila i-register. Di na nila sila kailangan dalhin doon sa ating
family development session. Okay, mas okay po yan. At mas maganda na yung mga kabataan din po natin is may kakakilanlan na, bata pa lang sila. Importante yung ID po na yun. Ayan. So, Director Gemma, para naman, marami pa kasing questions pero hindi nakasya sa oras natin ngayong episode. Kaya mga ka-4Ps, para po sa mga katanungan na hindi napasama ngayong araw sa ating Fast Break episode, huwag po kayong mag-alala dahil ito po ay ating sasagutin next week para sa isa na namang episode ng 4Ps Fast Break. At ayun nga po, Director Gemma, bago po matapos ang episode natin ngayong araw, baka meron po kayong announcements or closing message para sa ating mga ka-4Ps na nanonood ngayon. So gusto ko lang i-emphasize sa Venus kung gaano kahalaga yung ating PhilSys ID. Yes. Talagang ito ay for your identity, sa iyong protection, at para mas mapabilis ang mga services na maa-avail mo. At hindi ka na mahihirapan pag-produce at iba-ibang documents. So, hinihikayat ko lahat ng ating mga household beneficiaries na magpunta kayo sa PSA, nearest PSA office, or baka sa ating mga local government units dahil nag-set up naman sila doon ng mga desks, para for the registration kung hindi na po siya available doon sa family development session. So kung may katanungan, again, sa ating tumawag lang sa hotline ng 4Ps, 0918-912-2813. Ayan, maraming salamat po muli, Director Gemma, ang National Program Manager ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa pagbibigay ng maagap at malinaw na sagot sa mga tanong ng ating mga ka-4Ps. Thank you po, Director Gemma. Welcome, Venus. At dito na nga po nagtatapos ang ating 4Ps Fast Break episode para sa araw na to. Patuloy nyo pong tutukan ng ating 4Ps Fast Break tuwing Miyerkules po yan dahil amin din pong patuloy na sasagutin ang inyong mga katanungan patungkol sa programa. Mga ka-4Ps, huwag nyo din pong kakalimutan na i-like at i-follow ang official communication channels ng DSWD para manatiling updated sa mga services and programs ng ating ahensya. Bisitahin ang aming official website na dswd.gov.ph, sa Facebook at Twitter na @DSWDserves at Instagram na @DSWDPhilippines. Para naman sa centralized channel kung saan tiyak na makakakuha ka ng mga pinakabagong balita tungkol sa ahensya, mag-subscribe lamang sa aming Viber channel na DSWD Philippines. Mga ka-4Ps, sa mga source na to, sure na sure kayong legit ang mga impormasyong inyong makukuha at may babahagi, lalo na kung ito'y patungkol sa 4Ps. At yan, samahan nyo kami muli sa susunod na Miyerkules para sa pinabagong episode kung saan ang inyong tanong, aming sagot. Dito lang yan sa 4Ps Fast Break. Bye!